Mainit ang araw. Ramdam ni Yuna ang pagod habang naglalakad pa uwi galing duty. Nakapikit na halos ang kanyang mga mata sa antok, dala ng sunod-sunod na night shift. Ngunit natigilan siya nang may mapansin sa gilid ng kalsada. Isang lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, nakahandusay sa tabi ng kotse. Halos matumba si Yuna nang mapagtanto na walang malay ito. Lumapit siya agad, nakaluhod sa malamig na semento. Sir! Sir! Naririnig niyo ba ako? Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng estranghero. Sinusuri kung may pulso. Mabuti na lang at may tibok pa. Nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Diyos ko, mahina niyang bulong. Kung hindi lang ako dumaan dito. Mabilis niyang kinuha ang stethoscope mula sa bag. Nurse siya. At natural na tumakbo agad ang isip niya sa lahat ng first aid training. Nakita niyang maputla ang lalaki. At bakas ang pagod sa mukha nito. Malalim ang eye bags, tuyong-tuyo ang labi, para bang ilang araw nang hindi natutulog. Baka naman na-overwork, mahina niyang sabi. May ilang tao ring napadaan at tapahinto. Anong nangyari dyan? Tanong ng isang tindero ng taho. Wala po siyang malay, kailangan natin siyang dalhin sa ospital agad. Sagot ni Yuna habang patuloy na tinitiyak na humihinga pa ito. Tumawag siya ng ambulansya gamit ang kanyang cellphone. Habang naghihintay, patuloy niyang binabantayan ng lalaki. Nang dumating ang ambulansya, siya mismo ang sumama. Sa ospital, mabilis na kumilos sa mga doktor. Si Yuna naman ay nasa gilid. Nakatingin habang kinakausap siya ng isang resident doctor. Nurse, ikaw ba ang nakakita sa pasyente? Tanong nito. Opo, Doc. Sagot niya. Natagpuan ko siyang walang malay sa gilid ng kalsada. Meron po siyang malakas na pulso kaya agad kong tinawagan ng ambulansya. Sa tingin ko dehydration at sobrang pagod. Tumango ang doktor. Magaling ang ginawa mo. Buti na lang at mabilis ang aksyon mo. Kung hindi, baka mas malala pang nangyari. Napatingin ulit si Yuna sa pasyente. Nakahiga ito ngayon, nakakabit sa dextrose. Sa ilalim ng ilaw ng emergency room, mas malinaw niyang nakita ang mukha ng lalaki. Matangos ang ilong, matalim ang panga, at may kakaibang karisma. Kahit nakapikit, halatang hindi pangkaraniwan ang itsura nito. Kilala bang tao siya? Usisa ng isa pang nurse na lumapit sa kanya. Umiling sa Yuna. Hindi ko alam, basta nakita ko lang siya ron. Ngunit maya-maya, pabulong na nagsimulang mag-usap ang ibang staff. Siya ba yun? Parang siya nga, Calix, diba? Yung CEO ng Corazon Holdings? Diyos ko, bilyonaryong pala to. Nanlaki ang mata ni Yuna. Bilyonaryo? Oo. Sagot ng nurse na kausap niya kanina. Sikat yan, kahit bihira lumabas sa media, kilala sa sobrang sipag at halos walang pahinga. Pero grabe, hindi ko akalaing dito ko siya makikita. Napatingin ulit si Yuna kay Calix. Parang hindi niya matanggap ang narinig. Ang lalaki palang nailigtas niya ay isang bilyonaryo. Ilang oras ang lumipas hanggang sa lumabas mula sa ICU ang attending physician at nilapitan siya. Miss! Tawag ng doktor. Ikaw ang unang nakakita sa pasyente, tama? Opo, Doc. Gusto kang makausap ng pamilya niya. Baka kailangan lang ng detalyadong paliwanag kung ano ang nangyari. Nanlaki ang mata ni Yuna. Ha? Ako po, pero... Wala kang dapat ipag-alala. Sabihin mo lang ang totoo. Napalunok siya bago sumunod. Sa loob ng private room, nakaupo ang dalawang taong halatang galing din sa mundo ng kayamanan. Mamahaling kasuotan, kumpiyansang aura. Mga bodyguard na nakatayo sa gilid ng pinto. At isang babaeng mukhang sekretary na hawak ang tablet. Nurse, tawag ng babaeng malamig ang tinig. Ikaw ba ang nakakita kay Calix sa kalsada? Opo, ma'am. Sagot ni Yuna, pinilit panatilihin ang maayos na postura kahit kinakabahan. Anong eksaktong nangyari? Tanong muli ng babae. Huminga ng malalim si Yuna. Nakita ko siyang walang malay sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng itim na suit. Una kong sinure kung may pulso siya. At buti na lang meron pa. Kaya tumawag agad ako ng ambulansya at sinamahan siya rito. Sa tingin ko, sobrang pagod at dehydration ang dahilan. Nagkatinginan ng mga tao sa loob. Saka muling nagsalita ang babae. Wala ka bang ibang napansin? May sugat? May kakaibang nangyari bago siya mawala ng malay? Umiling si Yuna. Wala po, wala akong nakita maliban sa kanya pero halata pong ilang araw na siyang kulang sa tulog. Tahimik silang sandali. Ramdam ni Yuna ang tensyon, para bang pinipiga ang kanyang dibdib.
Pagkatapos tumikim ang isa sa mga lalaki. Salamat, nurse. Yun na ba ang pangalan mo? Napakurap siya. Opo, yun na po. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala ang nangyari kay Calix. Namula ang pisngi ni Yuna, hindi dahil sa papuri kundi dahil sa sitwasyong kinaharap niya. Nang makalabas siya sa silid, parang nabunutan siya ng tinik. Ngunit hindi niya alam, doon palang magsisimula ang lahat. Habang naglalakad pabalik sa station, hindi mawala sa isip niya ang lalaking yun, si Calix. Pagkababa ni Yuna ng jeep, agad niyang naramdaman ang pagod ng katawan. Parang bawat takbang papalapit sa kanilang maliit na bahay ay may kasamang pagod na bumabalot sa kanya. Pero kahit naramdam niya ang panghihina, napangiti pa rin siya nang masilayan ng ilaw na nakasindi mula sa loob. Bumukas ang pintuan bago pa man siya kumatok. Nasa bungad agad ang amoy ng nilagang luya at sabaw ng tinola. Paborito ng kanyang lola. Ina! Tawag ng paos pero malumanay na tinig mula sa loob. Lola! Tugon niya. Pumasok at agad niyang iniwan ang sapatos sa gilid ng pinto. Nandito na po ako. Nasa sala ang matandang babae. Nakabalot sa kumot at nakaupo sa rocking chair. Maputla ang balat nito. Halatang pinapahirapan ng sakit. Pero hindi nawawala ang maamong ngiti. Napagod ka na naman na po. Sabi nito, inabot ang kanyang kamay. Bakit ba lagi kang OT sa ospital? Hindi ba't panggabi ang duty mo ngayon? Lumapit si Yuna at marahang hinalikan ng kamay ng kanyang lola. Opo, panggabi. Pero may nangyari kanina kaya nadagdagan ang oras ko. Nagtaas ng kilay ang matanda. Kunot noong tumingin sa apo. May nangyari? Napaupo si Yuna sa tabi nito. Parang biglang bumalik lahat ng kaba. Hindi niya alam kung paano ikukwento pero sa loob-loob niya, gusto niyang marinig ng kanyang lola ang lahat. Lola, may nakita akong lalaki sa kalsada kanina. Nawalan siya ng malay at ako ang unang nakakita. Nanlaki ang mata ng matanda. Nawalan ng malay, Diyos ko! Anong ginawa mo? Mabuti na lang nurse ako. Sagot ni Yuna sabay ngiti. Sinuri ko agad ang pulso. Humihinga pa naman siya. Tinawagan ko ang ambulansya tapos sinamahan ko hanggang ospital. Pinisil ng lola ang kamay ng apo. Buti na lang, Ina. Kung hindi, baka walang tumulong. Napakabuti talaga ng puso mo. Umiling si Yuna. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit hindi niya napigilang idagdag. Pero lola, hindi lang basta ordinaryong taong naligtas ko. Napakunot lalo ang noo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Yuna bago sumagot. Siya si Calix. Bilyonaryo raw. CEO ng malaking kumpanya. Halos lahat ng staff sa ospital kilala siya. Ako lang yata ang hindi. Sandaling natigilan ng lola niya bago bahagyang natawa. Bilyonaryo? Aba, apo. Parang sa mga teleserye lang yan ah. Isang simpleng nurse na nakatagpo ng mayamang lalaki. Namula si Yuna. Lola naman. Totoo naman. Sagot nito na nakangiti. At anong sabi ng mga tao doon? Anong reaksyon nila? Lahat nagulat. Sagot ni Yuna. Parang big deal kasi siya may mga bodyguard na dumating. May sekretary pa. Tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Anong sagot mo? Tanong ng matanda, seryoso ang tingin. Sinabi kong totoo. Wala akong nakitang sugat, wala ring kakaiba. Halatang overwork lang siya. Kulang sa tulog, dehydrated. Humilig ang lola sa upuan. Kung ganon, ikaw ang naging dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon. Napakalaking bagay niya na po. Pero umiwas ng tingin sa Yuna. Marahang naglaro sa laylayan ng kanyang uniforme. Di ko alam kung dapat ba akong matawa o kabahan kasi lola. Habang nakatingin ako sa kanya kanina, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Kakaiba? Parang napahinto siya, hindi niya maipaliwanag. Parang may kakaiba sa presensya niya. Di ko siya kilala. Pero may kung anong kakaiba na hindi ko mawari. Ngumiti ang lola. Baka destiny, apo. Napasinghap si Yuna. Lola naman, hindi lahat ng bagay destiny. Hindi rin lahat aksidente. Sagot ng matanda, nakangiti pa rin. Minsan may mga taong dumarating sa buhay natin ang hindi natin inaasahan. At hindi sila basta-basta dumadaan lang. May dahilan kung bakit. Hindi sumagot sa Yuna agad. Sa halip pinakinggan niya ang mahinang ugong ng electric pan at ang pagtunog ng orasan sa dingding.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ulit. Lola, kung sakali lang na bumalik siya, anong gagawin ko? Tumingin ang matanda sa kanya, malalim. Una sa lahat, tandaan mo kung sino ka. Nurse ka, hindi alipin. At babae ka na may dangal at sariling paninindigan. Kahit sino pa siya, milyonaryo man o hindi, pantay lang kayo sa harap ng Diyos. Tumango sa Yuna, nakaramdam ng ginhawa. Pero apo, dagdag pa ng lola, may lambing na boses. Kung sakaling lumapit siya at humingi ng tulong mo, huwag mong isasara agad ang puso mo. Hindi lahat ng mayaman, masama. Hindi lahat ng walapit sa'yo, may masamang balak. Baka nga siya pa ang maging dahilan para magbago ang takbo ng buhay mo. Napayuko si Yuna. Naglaro ang mga daliri. Pero paano kung mahulog ako? Paano kung masaktan lang ako sa huli? Hinaplos ng matanda ang pisngi niya. Apo, lahat ng pagmamahal may kasamang sakit. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo magmamahal. Ang mahalaga, marunong kang pumili. At marunong kang magtiwala. Napatigil si Yuna at napangiti ng bahagya. Lola, para kang love expert. Hindi ba't ako rin na nagpalaki sa nanay mo? Kung hindi ko alam ang tungkol sa pag-ibig, paano siya nagkasawa? Pareho silang natawa at sandaling nawala ang bigat sa dibdib ni Yuna. Maya-maya tumayo siya at pumunta sa kusina. Lola, gusto niyo po ba ng sabaw? Niluto ko yung paborito niyong tinola. Sige, apo, para hindi ako masyadong manghina. Habang hinahain ni Yuna ang pagkain, hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Lalo na ang mukha ni Calix, ang malamig ngunit malalim na itsura nito habang nakahiga sa ospital. Pagbalik niya sa sala, iniabot niya ang mangkok ng sabaw sa kanyang lola. Lola, promise kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Kahit pabigyan ako ng kung ano-anong alok ng kung sino. Tumingin ang matanda, may luha sa gilid ng mata. Apo, alam ko mabigat ang responsibilidad na pasan mo. Pero tandaan mo, hindi ko hiniling na ibigay mo lahat para sa akin. Gusto ko lang makita ka masaya. Napasinghap si Yuna. Lola, kung sakali man, patuloy ng matanda, na ang lalaking iyon ay maging bahagi ng buhay mo, sana hindi mo pigilan ang sarili mo maging masaya. Hindi nakasagot agad si Yuna. Sa halip, mahigpit niyang niyakap ang kanyang lola. Pakiramdam niya ay bumigat lalo ang responsibilidad. Pero sa dulo ng kanyang isipan, bumalik ang isang tanong. Bakit parang hindi ito simpleng pagkikita lang? At sa gabing iyon, bago siya pumikit, hindi si lola ang huling pumasok sa isip niya, kundi ang malamig na presensya ng lalaking nailigtas niya, si Calix Corazon. Samantala, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Calix. Puting kisame, malamlam na ilaw, at amoy ng alkohol ang agad niyang naamoy. Napagiwi siya, marahang kumurap, bago sinubukang igalaw ang kamay na may nakakabit na dextrose. Ilang segundo pa bago niya namalaya na nasa ospital siya. Hindi niya agad maalala kung paano siya nakarating doon, pero ramdam niya ang bigat ng katawan. Parang ilang linggo siyang walang pahinga. At totoo nga, ilang araw na halos walang tulog at puro trabaho ang kanyang inatupag. Sir, gising na po kayo. Nilingon niya ang boses. Nakatayo roon ang isang nurse. Nakasuot ng malinis na puting uniforme. Hawak ang chart. May banayad ng ngiti ito sa labi. Nasaan ako? Garalgal ang tinig ni Calix. Parang tuyong-tuyo ang lalamunan. Nasa St. Matthew's Hospital po kayo, sir. Sagot ng nurse. Nawalan kayo ng malay sa kalsada. Mabuti na lang at may nakakita kagad sa inyo. Sumeryoso ang tingin ni Calix. Sino? Sandaling tumahimik ang nurse, saka ngumiti. Isang kapwa nurse din po namin, si Nurse Yuna. Siya ang unang sumaklolo sa inyo. Siya rin ang tumawag ng ambulansya. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas malala po ang nangyari sa inyo. Parang may kumalabog sa dibdib ni Calix. Napapikit siya. Pilit inaalala ang sandaling iyon bago siya tuluyang nawala ng malay. May bahagyang alaala siyang parang malamig na kamay ang humawak sa kanya. Boses ng isang babaeng nag-aalala, ngunit hindi na malinaw ang muka. Yuna? Mahina niyang ulit. Mabait ba siya? Napangiti ang nurse. Opo sir, mabait talaga siya at masipag. Hindi po siya nagdadalawang isip na tulungan kayo kahit wala siyang kaalam-alam kung sino kayo. So, hindi niya alam na ako si Calix?
Umiling ang nurse. Hindi po. Nalaman lang niya nang makarating kayo sa ospital. Natahimik si Calix. Nakatingin sa kisame. Sa buong buhay niya sanay siyang tratuhin bilang CEO. Bilang bilyonaryo. Bilang isang taong dapat ingatan at pagsilbihan. Pero isang babae pa lang tumulong sa kanya. At hindi dahil sa pera o pangalan niya. Kundi dahil tao lang siya na nangangailangan ng tulong. Nasaan siya ngayon? Biglang tanong ni Calix, may bahagyang excitement sa boses. Nakauwi na po siya. Matagal na rin po siyang gising sa duty kaya pinauwi na siya. Parang nadismaya si Calix pero hindi niya pinahalata. Ganun ba? Gusto niyo po ba siya makausap kapag duty niya ulit? Alok ng nurse. Nagangat ng kilay si Calix sa kamarahang tumango. Oo, gusto ko siyang makita. Parang isang palaisipan, bakit siya apektado ng isang pangalan lang? Sanay siya makilala ng libu-libong tao. Sanay na rin siyang kilalanin bilang taong nasa itaas. Pero ngayong may isang babae na hindi niya kilala, isang babaeng tumulong ng walang kapalit. Pakiramdam niya ay hindi siya makakapayag hanggat hindi niya nakikita ito ng harapan. Kinaumagahan, bumalik ang parehong nurse na nakausap niya kagabi. Sir, may gusto lang po sana akong itanong. Tumingin si Calix mula sa kama. Ano yun? Gusto niyo po bang ipaalam kay Nurse Yuna na kayo mismo naghahanap sa kanya? Nagtagal ng ilang segundo bago sumagot si Calix. Huwag muna. Sabihin mo lang na gusto ko siyang makilala kapag nagkataong duty niya ulit. Ayokong biglayin siya. Ngumiti ang nurse, bahagyang nakahalata ng kakaibang interes mula kay Calix. Sige po sir, sabihin ko yon. Kinagabihan habang mag-isa siya sa silid, hindi na mapigilang tawagin ang kanyang sekretary sa cellphone. Alam mo ba ang pangalan ni Yuna? Tanong niya agad ng sagutin ng babae. Sir? Gulat na tanong ng sekretary. Bakit po? Siya ang nagligtas sa akin. Nurse siya dito sa ospital. Hanapin mo ang buong detalye niya. Gusto kong malaman ang lahat. Narinig niya ang pagtikim ng sekretary sa kabilang linya. Sir, kung gusto niyo po, madali ko makukuha ang background niya. Pero sigurado po ba kayong kailangan niyo na talaga? Sigurado ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikilala. Habang pinipikit muli ang mga mata, may ngiting gumuhit sa labi ni Calix. Sa wakas, may bago na namang dahilan para gumising bukas. Hindi lang trabaho, hindi lang negosyo. Isang nurse, isang babae. Kinabukasan, maaga sa Yuna. Kagabi pa siya pinapabalik ng head nurse para i-check ang pasyente. Si Calix. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok! Malamig ngunit malalim na boses ang sumalubong mula sa loob. Binuksan ni Yuna ang pinto. Doon, nakita niyang nakaupo na si Calix sa kama. Nakasuot ng light hospital robe. Nakapangulombaba ito, parang isang hari sa sariling trono. Ngunit nang makita siya, bahagyang lumambot ang mga mata nito. Good morning, sir. Magalang na bati ni Yuna. Pilit pinapanatili ang profesional na tono. Ako po ang assigned nurse sa inyo ngayong shift. Tahimik lang si Calix sandali. Pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri ang bawat galaw niya, hindi na itago ni Yuna ang pagkailang. Ikaw pala si Yuna. Sa wakas ay sambit ni Calix. Dahan-dahan, tila sinasa ulo ang pangalan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nanuyo ang lalamunan ni Yuna. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Nurse ako. Trabaho ko ang tumulong sa nangangailangan. Bahagyang umiti si Calix. Pero hindi lahat ng tao hihinto sa kalsada para tulungan ng ekstrangherong nakaandusay. Kahit nurse ka pa, may iba na magdadalawang isip. Ikaw, hindi. Umiling si Yuna, tinago ang kaba. Kung sino man ang nasa sitwasyon nyo, tutulong pa rin ako. Hindi ko alam na kayo pala si Calix. Napataas ng kilay si Calix. At kung alam mo ba, tutulungan mo pa rin ako? Sandaling natigilan si Yuna bago siya tumingin ng diretsyo. Opo. Hindi nagbabago ang prinsipyo ko dahil lang sa pangalan. Nagtagal ang titig ni Calix sa kanya. Interesting. Bulong niya halos para sa sarili. Pinilit ni Yuna na ituloy ang trabaho. Chinek ang dextrose at vital signs niya. Mabuti pong stable na ang lagay niyo pero kailangan pa ring magpahinga. Hindi po kayo pwedeng bumalik agad sa trabaho. Ikaw ba ang magdedesisyon yan? Tanong bigla ni Calix. May bahagyang biro sa tono. Napalingon si Yuna. Bahagyang nagulat sa diretsyong titig nito. Doktor po ang masusunod, hindi ako. Pero kung sakali akong masusunod,
Gusto ko ikaw ang personal nurse ko. 24/7. Nanlaki ang mata ni Yuna. Muntik na mabitawan ang clipboard. Ano po? Personal nurse? Sir, hindi ganun kadali yun. May proseso. I can make the process happen. Putol ni Calix. Hindi ako basta-basta nagpapasalamat. Gusto ko siguraduhin na nasa piling ko ang taong nagligtas sa akin. Napailing sa Yuna. Pilit pinanatili ang profesional na distansya. Sir, hindi ko kailangan ng ganun. Hindi rin ako tumulong para may kapalit. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Pero kailangan ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako buhay ngayon. Sandaling natahimik ang silid. Tanging tunog ng aircon at mahihinang yabag ng mga nurse sa labas ang maririnig. Si Yuna ang unang umiwas ng tingin. Pasensya na po sir pero hindi ako komportable sa ideyang yun. Bahagyang tumango si Calix. Hindi nagpumilit. Pero may nakakalokong ngiti sa labi. Hindi ka komportable dahil ayaw mo. O dahil natatakot ka sa maaaring mangyari. Kinuyon ni Yuna ang kamay. Pilit pinanatili ang kalmado. Dahil ayaw ko malagay sa sitwasyong mali ang magiging tingin ng iba. Nasa ko hindi... Hindi ano? Putol muli ni Calix. Mas matalim na ang tono. Napatigil si Yuna, hindi agad nakasagot. Babae ka rin, Yuna. At hindi mo pwedeng itago yun sa sarili mo. Pero huwag ka magalala. Hindi kita pipilitin. Gusto lang kitang makilala. Napasinghap si Yuna. Umiling siya. Nagkunwaring pala sa pagsusulat sa chart. Sir, magpahinga na lang po kayo. Mahalaga ang pahinga kaysa sa mga walang saysay na usapan. Ngumiti si Calix. Hindi na kumibo pero sa loob-loob niya mas lalo siyang natutuwa. Habang lumalabas si Yuna ng silid, hindi niya napigilang mapahawak sa dibdib. Bakit ganun? Bakit parang ibang pakiramdam kapag siya ang nakausap ko? Samantalang si Calix na iwan sa kama, nakatingin sa pinto na sinarado ni Yuna. Sa isip niya, malinaw ang naging desisyon. Hindi pa ito ang huli, Yuna Velasco. Hindi ako titigil hanggang hindi ka nagiging parte na buhay ko. Pagkalipas ng ilang araw mula nang una silang magkita sa ospital, bumalik na muli sa normal na buhay si Yuna. Bagamat patuloy ang kanyang trabaho sa gabi, madalas pa rin siyang ginugulo ng alaala ng bilyonaryong pasyente na muntik ng bawian ng buhay sa kalsada. Hindi niya inaasahan na muling magiging bahagi ng kanyang tahimik na mundo ang lalaking iyon. Isang umaga, pagod na pagod siyang umuwi mula duty. Binuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na apartment at agad na napahinto. Sa harap mismo ng kanyang pintuan, may nakapatong na malaking bouquet ng pulang rosas. Nakabalot sa mamahaling papel. May gintog ribbon at maliit na card. Ha? Kanino galing to? Pulong niya sa bayo ko upang damputin ang mga bulaklak. Amoy na amoy niya ang bango ng imported na rosas. Hindi iyon ordinaryong binibili lang sa palengke. Halatang galing sa isang mamahaling flower shop. At may nakasulat sa maliit na card. For the one who saved me. Napakunot ang noon ni Yuna. Kay, huwag sabihin, si Calix? Umiling siya at agad pumasok ng apartment. Isinara ang pinto at inilapag ang bulaklak sa mesa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Ano to? Para namang stalker. Bakit naman niya ako kailangan padala ng ganito? Isang pasyente lang naman siya. Okay, fine. Bilyonaryo siya pero hindi ibig sabihin na may karapatan siyang ganito. Habang nagsasalita mag-isa, biglang lumabas ang kanyang lola mula sa kwarto. Mahina ang hakbang at may hawak na maliit na tuwalya sa balikat. Apo, ang agam mo yata umuwi. Mahina pero malambing na wika ng matanda. Nagulat si Yuna at agad gumiti. La, tapos na ka sa duty ko eh. Ikaw, bakit kising ka na? Dapat nagpapahinga ka pa. Ngunit bago pa siya lumapit, napansin ng lola ang malaking bouquet sa mesa. Tumigil ito at sandaling ngumiti ng pilyo. Aba po, may nagpapadala na pala sa'yo ng bulaklak? La, hindi ganyan yan. Hindi ako nililigawan. Mabilis niyang sagot sabay kuha ng bulaklak para itago. Ngunit tumawa lang ng mahina ang kanyang lola. Sino naman kaya magpapadala ganyan kagandang rosas? Aba, important pa yata yan po. Huwag sabihin, may lihim kang maliligaw na hindi mo sinasabi kay lola? Hindi la. Actually, galing ito sa pasyente ko. Umupo siya sa tabi ng lola at inilipag ang rosas sa lamesa. Hindi niya kayang itago ang katotohanan, lalo na't alam ng lola niya kung paano siya mag-alala.
Naalala mo po yung kinuwento ko sa inyo? Yung bilyonaryong nahimatay sa kalsada tapos ako yung nag-first aid bago siya dinala sa ospital. Oo, apo. Yung muntik ka pang mapahamak kasi biglaan kang huminto sa gitna ng kalsada. Yan nga po, siya to. Siya yung nagpadala ng bulaklak. Siguro bilang pasasalamat lang. Napailing siya at ngumisi ng pilit. Pero sobra naman to, parang ang OA. Tinitigan siya ng lola at gumiti. Hindi lahat ng tao marunong magpasalamat ng ganyan na po. Ibig sabihin, espesyal ka sa kanya. Ay, napahawak siya sa dibdib na parang naiirita. Hindi ako espesyal. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Hindi naman niya kailangan gawin to, nakakatakot nga eh. Paano niya naman nalaman ang address ko? Doon natahimik ang lola at bahagyang nag-isip. Oo nga, paano niya nalaman? Pero bilyonaryo yan na po. May mga paraan yan, may mga koneksyon. Yun nga ang nakakatakot, Paano kung hindi lang pasasalamat to? Paano kung sinusundan na niya ako? Umiling ang lola at hinawakan ang kamay ng apo. Yuna, minsan masyado ka nag-overthink. Baka naman gusto lang talaga niyang ipakita na grateful siya. Huwag ka munang matakot. Pero apo, kung sakaling totoo ka na sinusundan ka niya, baka dahil may espesyal siyang nararamdaman. At sino ka ba para husgahan agad? Napapikit si Yuna. Ayaw man aminin pero may bahagyang kaba sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil may kakaibang kilig siyang nararamdaman. Ay ayoko ng komplikado. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik at maalagaan kayo. Di ko kailangan ng bilyonaryo sa buhay ko. Ngumiti ang matanda. Tinapik ang kamay ng apo. Kung ano ba ang dahilan niya, apo, ikaw pa rin ang masusunod. Pero alalahanin mo, hindi lahat na lalaki may lakas ng loob gumawa ng ganito. Hindi lahat ng lalaki willing maglaan ng oras at effort para sa isang tao. Natigilan si Yuna. Alam niyang may punto ang lola niya, pero hindi niya maaalis ang kaba sa dibdib. Habang abala silang nag-uusap, hindi niya napansin na sa kabilang kalye may nakaparadang itim na sasakyan. At sa loob nito, nakaupo si Calix. Nakasuot ng dark shades at nakatingin diretso sa apartment ni Yuna. Hawak niya ang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Make sure she receives it. At siguraduhin yung walang ibang makakistorbo sa kanya. I want her safe always. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Saka muling tumitig sa bintana ng bahay kung saan nakikita niya si Yuna at ang matandang kasama nito. May ngiti sa labi niya. Madaling araw nang biglang nagising si Yuna sa malakas na pag-ubo ng kanyang lola mula sa kabilang kwarto. Mabilis siyang tumayo. Tumakbo papasok. At nakita niyang namumula at halos hindi makahinga ang kanyang lola habang hawak ang dibdib nito. Lola! Sigaw niya. Agad na yumuko sa tabi nito. Anong nangyayari? Masakit ba ang dibdib mo? Hirap magsalita ang matanda. Pilit kumukuha ng hangin. Apo... Masakit. Masakit ang puso ko. Parang hindi ko kaya. Nanlaki ang mata ni Yuna. Halos manginig sa takot. Sandali lang Huwag ka magsasalita. Dadalhin kita sa ospital. Mabilis niyang kinuha ang bag. Hinagip ang cellphone na tumawag ng taxi. Ilang minuto lang, buhat-buhat niya ang lola pababa ng bahay kahit nanginginig ang mga kamay. Pagdating sa ospital, agad siyang sumigaw ng tulong. Doktor! Nurse! Please, pakiusap, tulungan niyo lola ko! Agad silang nilapitan ng mga nurse at inilagay ang lola niya sa stretcher. Dinala ito diretso sa emergency room habang naiwan si Yuna sa labas. Halos mabaliw sa kaba. Ilang minuto pa lang pero para kay Yuna ay parang isang oras. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib. Pilit pinapakalmang sarili. At nang lumabas ang doktor, agad siyang tumakbo. Dok, kamusta po si Lola? Ano po nangyayari? Miss, critical niya ang kondisyon ng pasyente. Kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon kung gusto niyo siyang mabuhay. Natulala si Yuna. Operahan? Kailan po, Dok? Ngayon na dapat pero ang operasyon ay napakamahal. Aabot ito sa mahigit 1 milyong piso kasama ang gamot, ICU, at mga kailangan pagkatapos. Parang gumuho ang mundo ni Yuna. Napaatras siya.
napakapit sa dingding. Isang milyon? Bulong niya. Dok, wala po akong ganong kalaking pera. Nurse lang ako. Wala po akong kakayahan. Miss, wala tayong ibang paraan. Kung hindi natin agad gagawin, baka hindi na magising ang pasyente. Nanghina si Yuna, halos matumba. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ng lola nang pinayagan siyang pumasok saglit. Nasa kama ito. May nakakabit na oxygen mask, mahina ang pulso. Umupo siya sa gilid at hinawakan ng malamig na kamay ng matanda. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. La, huwag kang bibitaw, please. Bulong niya, nanginginig ang boses. Huwag mo kong iiwan. Ikaw lang ang nandito sa akin. Dahan-dahang iminulat ng lola niya ang mga mata at ngumiti kahit hirap. Tinanggal nito sandali ang mask at mahina ang tinig. Apo, huwag kang umiyak. Malakas pa si Lola. Umiling si Yuna. Tuloy-tuloy ang luha. La, kailangan ka operahan pero wala tayong pera. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga. Huwag mo na problemahin na po. Baka hindi na rin para sa akin ang mundo. Matanda na si Lola. Lola, huwag mo sabihin yan. Hindi ako papayag. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Ikaw lang ang pamilya ko. Kung mawawala ka, paano na ako? Tumingin ang matanda kay Yuna. May luha ring nabuo sa mga mata. Apo, ayoko ring iwan ka. Pero ayoko mahirapan ka. Ayoko makita ka nagkakandara pa para sa akin. Hindi mo yan kasalanan, La. Responsibilidad ko na alagaan ka. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang nagsakripisyo, ngayon ako naman. Pero saan ka kukuha ng 1 milyon na po? Kahit pagtrapaho ka araw at gabi, ilang taon ang aabutin. Hindi ko alam, La. Pero gagawa ako ng paraan kahit mangutang, kahit magdoble-triple ng trabaho. Kahit ano pa, basta huwag ka lang mawala. Niyakap niya ang lola ng mahigpit. Nanginginig sa takot at panghihina. Mahina itong tumawa kahit nakahiga. Apo, sobra ka talagang mapagmahal. Pero huwag mo isakripisyo ang buhay mo para lang sa akin. La, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kaya please, lumaban ka. Magtiwala ka sa akin. Gagawa ako ng paraan. Pinunasan niya ang sariling luha. Saka hinalikan sa noo ang lola. Hindi kita bibitawan, La. Hindi. Habang nakatitig siya sa nanghihinang anyo ng pinakamamahal niyang lola, may kirot sa dibdib niya na parang binibiyak. Wala siyang maisip na solusyon. Pero sa puso niya, alam niyang gagawin niya ang lahat. Kahit imposible. Hindi niya alam na sa mga oras na iyon, nasa kabilang hallway si Calix. Nakamasid mula sa malayo. Tahimik siyang nakatayo. Nakasuot na maitim na coat at narinig ang pagiyak ng dalaga. At sa isip niya, buo na ang desisyon niya. Kung pera ang kailangan niya, ako ang magbibigay. At mula ngayon, hindi na siya makakatakas sa akin. Pagkalipas ng ilang oras mula nang ipaliwanag ng doktor ang sitwasyon ng lola niya, hindi pa rin mapakali si Yuna. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa ICU, hawak ang kamay ng matanda. Paminsan-minsan pinupunasan niya ang luha na ayaw huminto sa pagbagsak. Hindi siya makaisip ng solusyon. Mas lalo siyang nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Paano na, La? Di ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Wala akong maaasahan. Bago pa siya muling malugmok, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Bumalik siya at muntik pang mahulog sa upuan nang makita kung sino ang pumasok. Si Calix, suot ang mamahaling itim na coat, nakatuping buhok, at nakasuot ang pamilyar na malamig na ekspresyon. Calix? Halos hindi makapaniwala si Yuna. Ano ginagawa mo dito? Tahimik lang itong lumapit. Pinasadahan ng tingin na nakahigang lola, saka bumaling muli sa kanya. Narinig ko nangyari. Kailangan mo ng tulong. Napalunok si Yuna, mabilis na umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung paano mo nalaman pero hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa, Yuna. Ito ay alok. Ako ang sagot sa problema mo. Napatitig siya sa mga mata nito. Matatalim ngunit hindi galit. Bagkus puno ng seryosong intensyon. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita maging personal nurse ko. 24/7. Ano? Sinabi ko ng ay... Bakit hindi?
Putol ni Calix. Natigilan si Yuna, hinigpitan ng hawak sa kamay ng lola. Pero may trabaho ako rito, may pasyente rin akong inaasikaso. Hindi ako pwedeng basta umalis. Hinila ni Calix ang wallet sa pulsa ng coat at naglabas ng card. Inilapag sa mesa. Name your price, kahit magkano. At higit pa roon ako ang sasagot sa lahat ng gastusin ng operasyon ng lola mo. Gusto mong mabuhay siya, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Yuna, nanginginig sa kaba. Hindi mo pwedeng gamitin ang sitwasyon ko para pilitin ako, Calix. Hindi tama to. Tumayo si Calix, bahagyang tumingin sa kanya mula sa itaas. I'm not forcing you. I'm giving you a choice. Ang oras ng lola mo tumatakbo. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung mamamatay ba siya o mabubuhay. Calix, hindi mo naiintindihan. Hindi ganun kasimple kung pumayag ako, parang binenta ko rin ang sarili ko. Biglang humawak si Calix sa balikat niya. Mariing tinitigan ang kanyang mga mata. Hindi kita binibili, Yuna. Ang gusto ko lang nasa tabi kita. Kapalit ng pag-aalaga mo sa akin, aalagaan ko rin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Nag-init ang mata ni Yuna sa luha. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o maiiyak. Sa kabilang banda, naririnig niya ang mahina at hirap na paghinga ng kanyang lola na tila nagpapaalala ng kalagayan nito. Calix, bakit ako? Ang dami namang iba dyan na mas magaling, mas qualified. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Basta ang alam ko, ikaw ang gusto ko, ikaw ang kailangan ko. Napatitig siya kay Calix. Hindi na niya alam kung paano tatanggihan ng isang alok na literal na magliligtas sa buhay ng kanyang lola. Pero paano kung pagsasiyan ko? Paano kung hindi ko kayanin? Kung sakaling pagsasiyan mo, sabihin mo lang, hindi kita ikukulong. Pero yun na, alam kong kakayanin mo. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakita ko. Bumagsak ang luha ni Yuna, humikbi siya habang pinipigilan ng sarili. Ayoko, Calix. Pero wala akong choice. Pumayag ka, Yuna. At pangako ko hindi ka magsasisi. Fine, pumapayag ako. Basta sagutin mo ang lahat ng gastusin ni Lola. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Calix. Malamig pero may bakas ng kasiyahan. Consider it done. Napaiyak si Yuna, yakap ang kanyang lola habang tuloy-tuloy ang luha. Pasensya na, La. Kailangan ko itong gawin para sa'yo. Lumipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ni Yuna ang alok ni Calix. Sa mga araw na yon, nagbago ang takbo ng buhay niya. Mula sa pagiging isang ordinaryong nurse ospital, naging personal nurse siya ng isang bilyonaryong kilala sa buong syudad. Mula sa pagkising ni Calix hanggang sa gabi, siya ang laging nasa tabi nito. Kasama niya sa mga business trip, mga meeting at kahit sa mga panahong tila masyado itong abala sa mga papel at kontrata. Sa umpisa, nahirapan siyang masanay. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil sa pressure ng mundong ginagalawan ni Calix. At bagamat napapalapit na sila sa isa't isa, hindi pa rin naaalis ang kaba sa dibdib ni Yuna. Dahil habang tumatagal, lalong lumalapit ang araw ng operasyon ng kanyang lola. Isang gabi pagod na pagod siyang bumalik sa maliit na ospital kung saan nakakonupay ng kanyang lola. Nakaupo ito sa kama, nakangiti ngunit kita sa mga mata ang panghihina. Pagpasok ni Yuna, agad niyang iniwan ang bag at lumapit. La, pasensya na. Ang tagal kong dumating. Di na naman ako nakauwi kahapon kasi overtime na naman kay Calix. Ngumiti ang lola niya, hinawakan ang kamay ng apo. Apo, naiintindihan ko. Hindi ko naman hinihigi na lagi kang nandito. Ang importante, nakikita pa rin kita kahit minsan. Napahikbi si Yuna at agad na napaupo sa gilid ng kama. Pero La, parang hindi ko na kaya. Palagi akong pagod, wala akong pahiga. At kapag naiisip ko na malapit na operasyon po, hindi ko mapigilang umiyak. Huwag kang iiyak, Apo. Hindi maganda para sa'yo. Tingnan mo ako. Malakas pa ako. Hindi ako basta susuko. La, alam mo ba kung ilang beses na ako umiiyak sa harap ni Calix? Minsan nahihiya na ako kasi nakikita niya akong mahina. Pero hindi ko papigilan. Itatakot ako baka may mangyari sa'yo habang wala ako. Umiling ang lola niya. Pilit ng ngumiti. Hindi mangyayari yon. May Diyos tayo, Apo. At saka nandyan ka. Alam ko gagawin mo lahat para sa akin. Sandaling natahimik si Yuna saka napayakap ng mahigpit.
Sobrang hirap. Alam mo ba kahit pagod ako, kahit gusto ko sumuko, pinipilit ko magpatuloy. Dahil ikaw ang dahilan. Kung wala ka, wala na rin akong lakas. Marahang pinisil ng matanda ang kamay niya. Apo, hindi mo kailangan pasanin ang lahat. Kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Kung napapagod ka, umiyak ka. Pero huwag mo kalimutan na may nagmamahal sa'yo. Kinabukasan sa opisina ni Calix, tahimik siyang nakaupo sa tabi habang abala ito sa mga papeles. Napansin ni Calix na tahimik siya at madalas na kayoko. Yuna, you've been crying again, haven't you? Nagulat si Yuna at agad-umiwas ng tingin. Hindi, okay lang ako. Don't lie. Kita ko sa mga mata mo. Hindi mo kailangan itago yan sa akin. Napahinga ng malalim si Yuna sa bumagsak ang luha. Calix, malapit na ang operasyon ni Lola. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Natatakot ako baka hindi na siya magising. Tumayo si Calix at lumapit. Saka bahagyang hinawakan ang balikat niya. She will. Hindi ko hahayaang mawala ang lola mo. Nandito ako. Minsan naiisip ko, kung hindi kita nakilala, paano na kaya ako? Wala akong kakayahang bayaran ng lahat ng to. Pero kasabay na pasasalamat ko, natatakot din ako. Tahimik lang si Calix. Tinitigan siya ng matagal bago nagsalita. Kung kaya kong akuin lahat ng pagod mo, gagawin ko. Pero tandaan mo, Yuna, pinili mo ito para sa kanya at dahil doon mas talo kitang hinahangaan. Dumating ang operasyon ng lola ni Yuna. Ngunit imbis na magandang balita, ay masamang balita ang narinig ni Yuna. Hindi kinaya ng lola ni Yuna ang operasyon. Ilang oras lamang matapos siyang ipasok sa operating room. Ginawa namin ang lahat, miss. Malungkot na sambit ng doktor, umiwas ng tingin. Pero hindi na kinaya ng katawan ng lola nyo. We're very sorry. Para bang tumigil ang mundo ni Yuna. Iyak siya ng iyak at halos magwala siya pero sa yakap ni Calix, nanghina si Yuna at nakatulog sa mga bisig na lalaking hindi niya inaasahan na sasamahan siya. Kinabukasan sa burol ng kanyang lola, halos hindi makapaniwala si Yuna sa nakikita. Nakahiga na ang lola niya sa kabaong, nakaputi ang kasuotan at maayos na inayos ang punerarya. Ngunit kahit anong ayos ang gawin, hindi nito may tatago ang katotohanang wala na siya. Yumuko si Yuna, lumapit sa gilid ng kabaong at tinaplos ang malamig na kamay ng kanyang lola. Hindi mo man nanginintay na kabawi ako. Garalgal ang tinig niya, nanginginig ang labi. Sabi mo may alam pa sa natin to. Sabi mo lalapat ka pa. Lumapit si Calix, na natiling tahimik sa likod niya, hanggang sa tuluyan ng bumigay si Yuna at humagulgol. Calix. Humarap siya rito, luha ang nakatingin. Bakit kayo dito? Ginawa ko na lahat. Pinilit ko maging malakas. Tinis ko lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng iyak. Pero wala rin nangyari. Wala na si Lola. Hinawakan siya ni Calix sa magkabilang braso. Hinila palapit at niyakap ng mahigpit. Yuna, I'm so sorry. I'm really sorry. Ang sakit-sakit. Hindi ko kaya. Wala na akong pamilya, wala na akong uwian. Hindi kumibo si Calix. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Hinagod niya ang likod nito. Bumulong ng paulit-ulit. I'm here. I won't leave you, Yuna. Hindi kita iiwan. Pagkatapos ng libing halos mawala ng lakas si Yuna, nakaupo siya sa isang sulok ng kanilang bahay kung saan ginanap ang lamay. Hawak pa rin ang panyo ng lola niya na hindi na niya binitawan mula nang mamatay ito. Lumapit si Calix, umupo sa tabi niya, tahimik itong nagbukas ng mineral water at inibot sa kanya. Uminom ka muna. Kanina ka pa walang kain. Umiling si Yuna, hindi man lang tinitingnan ng lalaki. Wala akong gana. Hindi ko alam paano ako mabubuhay nang wala si Lola. Yuna? Dahan-dahang sambit ni Calix. Alam kong wala akong salita na makakatanggal ng sakit na nararamdaman mo.
Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. Nandito ako. Hanggang kailan mo ko kailangan. Napalingon si Yuna. Tumitig sa kanya ng may hinanakit. Bakit? Bakit ka nandito, Calix? Hindi mo naman ako kaano-ano. Hindi mo nararamdaman ang sakit na to. Hindi mo naiintindihan. Tumigil si Calix. Huminga ng malalim. Tama ka. Hindi ko alam ang sakit na mawalan ng taong pinakamamahal mo. Pero naiintindihan ko ang pakiramdam ng mag-isa. Naiintindihan ko ang takot na wala kang masasandalan. Natigilan si Yuna. Unti-unting humina ang paghikbi. Calix, Alam mo ba kung bakit ako sobra sa trabaho dati? Bakit ako nahimatay sa gilid ng kalsada nang una tayo na magkita? Dahil walang naghihintay sa akin. Walang pamilya. Walang dahilan para umuwi. Ang pera, trabaho ko lang ang natitira. Kaya nung dumating ka, nagkaroon ako ng dahilan. Kaya ngayon ayaan mong ako naman na mag-alaga sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Yuna. Hindi niya alam kung anong isasagot na natili lang siya roon. Tahimik, bago muling pumatak ang luha. Calix, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hinawakan ni Calix ang kamay niya. Mariin. Then let me be that person, Yuna. Ako na ang aasahan mo. Kahit hindi mo ko piliin ngayon, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Kahit gaano katagal, hihintayin kita hanggang maging handa ka. Napayuko si Yuna at muling napahikbi. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Di mo naman ako kilala noon. Pero ngayon, bakit parang sobrang pakialam mo sa akin? Gumiti si Calix ng mapait. Saka tumitig sa kanya. Dahil mula nang iligtas mo ko sa kalsada, ikaw na ang dahilan kung bakit ako humihinga. At kahit hindi mo hilingin, gagawin ko lahat para hindi ka na muling mag-isa. Doon tuluyang bumigay si Yuna. Niyakap niya si Calix ng mahigpit at halos hindi na humihinga sa hagulgol. Salamat. Salamat kasi nandito ka. Hinaplos ni Calix ang buhok niya at mariing niyakap pabalik. Always, Yuna. Hindi kita pababayaan kahit ano pa mangyari. Hindi na siya kailanman mag-iisa dahil sa tabi niya ay may isang bilyonaryong sasamahan siya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang libing ng kanyang lola. Unti-unting sinusubukan ni Yuna ang bumangon. Sa bawat pagising niya, wala na ang halakak at payo ng kanyang lola. Tila walang saysay ang lahat. Kahit ang trabaho sa ospital na dati ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Hanggang sa isang araw, sa harap ng kanyang supervisor, pinirmahan niya ang papel ng pagbibitiw. Sigurado ka na ba dito, Yuna? Tanong ng supervisor na nakakunot ang noo. Magaling kang nurse. Sayang naman kung iiwan mo ang ospital. Napayuko si Yuna at pinipigil ang pagbagsak ng luha. Pasensya na po, Bob. Kailangan ko lang ng pahinga muna. Di ko kaya ngayon. Hindi na siya pinilit at sa araw na iyon, naging opisyal na wala na siyang trabaho. Isang gabi nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa dingding nang biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya, nandoon si Calix. May dala na namang grocery bags. Di mo na kailangan gawin to, Calix. Kaya ko naman. Kaya mo. Hindi ka nga kumakain. Halos isang tasa lang ng lugaw ang laman ng ref mo. Hindi naman ako nagugutom palagi. Yuna, kung hindi kita aalagaan, baka isang araw makita na lang kitang bumigay. Ayoko mangyari yun. Napatingin siya rito. Kita ang tapat na pag-aalaga sa mga mata ni Calix. Kinagabihan sabay silang kumain. Si Calix ang nagluto ng simpleng sinigang na baboy at pritong isda. Habang kumakain, tahimik lang si Yuna. Paminsan-minsan sumusubo ngunit halatang wala sa gana. Makalipas ang ilang araw, naging routine na ni Calix ang dumalaw kay Yuna. Minsan nagdadala siya ng pagkain, minsan mga bulaklak, minsan mga libro. At sa bawat pagdalaw niya, nakikita niya kung gaano pa rin kabigat ang lungkot na pasa ni Yuna. Isang hapon, nadatnan niyang nakaupo si Yuna sa balkonahe, nakatitig sa langit. Tahimik itong umiyak. Lumapit si Calix at dahan-dahang inilapag ang dala niyang mainit na tsokolate sa mesa. Yuna. May hinahon niyang tawag at hindi siya sumagot. Alam mo, kapag umiiyak ka, mas lalo kitang gustong tulungan. Wika ni Calix, bahagyang nakangiti pero puno ng lungkot. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako para hindi ka na mag-isa? Suminghot si Yuna, pinunasan ng pisngi. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ba dapat busy ka sa negosyo mo, sa trabaho mo?
sa buhay mo. Tumitig si Calix ng diretsyo. Kasi gusto kong kasama ka sa buhay ko. Kung kailangan kong iwan ang lahat para sa'yo, gagawin ko. Natigilan si Yuna. Hindi nakapagsalita at ang puso niya matagal ng sugatan. Unti-unti nang nakakaramdam ng kakaibang tibok na pilit niyang itinatanggi. Kinabukasan habang nag-aayos ng mga pinamili sa kusina, biglang nagsalita si Calix. Yuna, may tanong ako. Ano yun? Mahinay ng sagot, nakatalikod. Paano mo malalaman kung totoong isang tao sa'yo? Seryoso ang tinig ng lalaki. Napahinto si Yuna, humarap sa kanya. Kung kaya ka niyang manatili kahit wala ka nang maibigay. Ngumiti si Calix, tumango. Din sana dumating ang araw na makita mong totoo ako. Hindi na nakasagot si Yuna. Lihim niyang kinagat ang labi. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Yuna mula sa bangungot. Pawis na pawis. Biglang kumatok si Calix mula sa labas ng pinto ng silid. Yuna, okay ka lang ba? Narinig kitang sumisigaw. Dali-daling binuksan niya at agad siyang niyakap ni Calix nang makita ang nanginginig niyang katawan. Shh, it's okay, I'm here. Bulong ni Calix at mahigpit ang yakap. I'm here, baby. Humagulgol si Yuna sa dibdib ni Calix na parang bata. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti nagbago ang kulay ng mundo ni Yuna. Ang dating malamlam at walang saysay na mga araw, ngayon ay may liwanag na. Hindi pa rin nawawala ang lungkot ng pagkawala ng kanyang lola. Pero dahil kay Calix, natuto na siyang muling huminga, ngumiti at tumingin sa kinabukasan. Isang umaga nakaupo siya sa kusina ng apartment habang umuusok ang tasa ng kape. Nakashirt lang siya at shorts. Magulo ang buhok, pero may kunting kisap na sa mga mata. Pumasok si Calix, naka-necktie at nakaayos para sa trabaho, dala ang paper bag mula sa bakery. Good morning. Good morning, ang aga mo yata. Siyempre, kailangan kong mauna pa sa araw mo. May dala akong pandesal at ensaymada. Favorite mo, di ba? Napailing si Yuna na patawa ng mahina. Grabe, stalker ka talaga. Pati pagkain ko alam mo. Correction. Mabilis na tugon ni Calix, kunwaring seryoso. Not a stalker. Observer. A very dedicated observer. Ay, sige na nga, observer ka raw. Habang kumakain sila, nagsimula si Calix ng usapan. So, kamusta ka na? Honestly, baby. Mas okay na, hindi pa rin madaling gumising araw-araw na wala si Lola pero natututo na akong tanggapin. Hindi ibig sabihin nakalimutan ko siya, pero natuto ko mabuhay kahit wala na siya. I'm proud of you. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Umiling si Calix. Hindi yun na, nasa iyo ang lakas. Ako lang yun nandito para ipalala na kaya mo. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Yuna na lumabas ng apartment mag-isa. Nagpunta siya sa dating parking pinupuntahan nila ng lola niya doon. Sa ilalim ng malaking puno, napaupo siya at pinikit ang mga mata. Lola, kung nasan ka man, sana nakikita mong lumalaban pa rin ako. Hindi pa tapos ang buhay ko at may taong tumutulong sa akin ngayon. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero sana tamang desisyon ko na hayaan siyang pumasok sa mundo ko. Kinagabihan dumating si Calix at nadatnan siyang nagluluto ng adobo. Wow! Kulat ni Calix, inaamoy ang niluluto. Hindi ako naniniwala, marunong ka palang magluto? Hoy, marunong ako, hindi lang madalas. Lagi kasi si Lola nagluluto dati. Pero naisip ko, panahon na siguro para alalahanin ang mga bagay na natutunan ko sa kanya. Tumitik si Calix sa kanya. May halong paghanga. You're amazing, Yuna. Alam mo ba yun? Oo na, huwag mo na akong bulahin. Tikman mo na lang mamaya kung masarap. Kung ikaw ang nagluto, siguradong masarap yan. Sagot ni Calix nakangiti. At habang kumakain sila, biglang nagseryoso si Calix. Yuna, napansin mo ba ang dami nang nagbago? A few months ago, hindi ka makangiti. Hindi ka lumalabas ng bahay, halos ayaw mo nang kumain. Pero ngayon, you're smiling again. You're living again. And that makes me so happy. Salamat, Calix. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hinawakan ni Calix ang kamay na sa mesa. Hindi mo kailangan bumawi. Ang gusto ko lang makita kitang masaya. Yun lang sapat na. Minsan, dinala siya ni Calix sa charity event na sinusuportahan niya. Nakatulong si Yuna sa pamimigay ng pagkain sa mga bata.
At nakita niya ulit ang sarili niya sa pagiging nurse, ang pagtulong, ang malasakit, ang saya ng pagbibigay. Ang dami kong namiss na ganito. Wika ni Yuna habang nakikipaglaro sa isang batang babae. Lumapit si Calix, nakatingin sa kanya ng may kislap sa mata. You look beautiful when you're helping others. Napatawa si Yuna nahihiya. Hindi ako naka-makeup, pawis na pawis pa ako. At you're most natural. Doon ka pinakamaganda. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandali silang natahimik at parehas kumakabog ng mga puso. Pag-uwi naglakad silang magkasabay sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Tahimik ang paligid at tanging ingay ng mga kuliglig ang maririnig. Calix? Biglang sambit ni Yuna. Oh, tumingin siya rito. Alam mo bang natatakot pa rin ako? Pero sa kabila ng takot, parang gusto kong subukan ulit mabuhay ng hindi nag-iisa. Halos suminto si Calix sa paglakad. Tumitig sa kanya ng mariin. Ibig mong sabihin, handa ka na sa akin? Hindi agad sumagot si Yuna. Napatingin siya sa langit sa kadahandahang tumango. Maybe yes? Handa na akong hayaan ka maging parte ng buhay ko. Pagdating sa unit bago sila maghiwalay, hinawakan ni Calix ang kamay ni Yuna. Salamat. Aniya. For giving me a chance. Hindi kita bibiguin, Yuna. Hindi ko haya na maramdaman mo ulit na mag-isa. Napangiti si Yuna at bahagyang naiiyak. Calix, I'm scared. Pero this time I want to be scared with you. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na si Yuna ang babaeng wasak at nag-iisa, kundi isang babaeng natutong bumangon dahil may isang taong seryoso sa kanya at hindi siya kailanman iniwan. Isang taon ang lumipas mula noong unang araw na pinayagan ni Yuna si Calix na maging parte ng mundo niya. Ang mga sugat na dati sariwa at mahapdi ay unti-unting naghilom. At ang dating takot na muling magmahal ay napalitan ng tiwala. Ngayon, opisyal na silang magkasintahan at higit pa doon, naging mas malapit na rin si Yuna sa pamilya ni Calix, kina Mami Criza at Daddy Kier, na tila ba naging pangalawa niyang mga magulang. Linggo ng hapon, nasa malaking sala ng bahay ng pamilya Corazon si Yuna. Nakaupo siya sa sopa. Nakaayos ang buhok at may simpleng dress na kulay puti. Si Mami Criza ay katabi niya, habang si Daddy Kier naman ay nasa kabilang upuan. Nagbabasa ng dyaryo pero paminsan-minsan ay nakikinig sa kanilang usapan. Anak? Tawag ni Mami Criza sabay tapik sa kamay ni Yuna. Sigurado ka bang kumain ka na kanina? Ang payat mo na oh. Para kang hindi pinapakain ni Calix. Napangiti si Yuna at bahagyang namula ang pisngi. Mami, lagi po akong pinapakain ni Calix. Siya nga po sobrang mag-alala kung minsan. Mula sa gilid, biglang sumabat si Calix, nakakarating lang mula sa kusina. Bit-bit ang tray ng juice at mga cookies. Oh, kita nyo, ako na mismo nagdadala ng pagkain dito. Di ko inahayaan na magutom si Yuna kahit sandali. Ay, nako. Napailing si Daddy Kier, ibinaba ang dyaryo. Parang ako noong nililigawan ko ang mami mo. Halos araw-araw may baon akong pagkain para lang ipakita na kaya ko siyang alagaan. Tama yan, Calix. Pero, huwag mo masyadong busugin. Baka tumaba. Napahalakhak si Mami Criza. Ano naman kung tumaba si Yuna? Mas maganda pa nga kung may laman. At least hindi siya mukhang mahina. Napatawa si Yuna pero ramdam niya ang init sa puso niya. Noon, inisip niya kung kaya ba siyang tanggapin ng pamilya ni Calix. Pero ngayon, tila ba natural na ang pagiging kasama nila. Hindi na kailangan magsalita ng marami para iparamdam na belong siya. Habang kumakain sila ng cookies, biglang naalala ni Mami Criza ang isang bagay. Yuna anak, gusto mo bang sumama sa amin sa probinsya sa susunod na buwan? May piyesta kasi doon. Gusto namin makilala ka ng mga kamag-anak namin. Napatigil si Yuna, hindi agad nakapagsalita. Ako po, sigurado po kayo? Ngumiti si Daddy Kier, seryoso ang tono. Siyempre, ikaw na ang kasama ng anak namin ngayon. At higit pa doon, para ka na ring anak sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Yuna. Hindi napigilang maluha. Grabe po. Di ko alam na ganito rin po ako ituturing. Akala ko po, baka mahirapan ko yung tanggapin ako.
Ay anak, wala kang dapat ikatakot. Nakikita namin kung paano ka alagaan ni Calix. At higit pa doon, ay kung paano ka rin lumalaban sa buhay. Hindi lahat kayang bumangon mula sa sakit ng pinagdaanan mo. Pero ikaw, kaya mo. At proud kami sa'yo. Hindi napigilan ni Yuna ang pagtulo ng luha. Kaya agad siyang pinunasan ni Calix ng panyo. Sabi ko sa'yo, mahal ka rin nila. Kinagabihan matapos ang hapunan, naglakad sina Calix at Yuna sa hardin. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Ang bait nila mami at daddy mo. Di ko akalain na makakaramdam ulit ako ng ganito. Para akong may pamilya ulit. Hinawakan siya ni Calix sa kamay. That's because you deserve it. Hindi lang ako nagmamahal sa'yo, pati sila. At sigurado ko, kung buhay pa si lola mo, matutuwa siya na nakikita kang tinatanggap ng iba. Minsan naiisip ko, kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon napupuhay pa rin ako mag-isa. Di ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Diyos dahil ipinakilala ka na sa akin. Ngumiti si Calix at marahan siyang niyakap. Ako ang dapat magpasalamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong magpakatotoo noon. Puro trabaho lang ang iniisip ko, puro pera, puro negosyo. Pero dumating ka at bigla ako nakita na walang halaga ang lahat ng yun kung wala akong kasama sa buhay. Naramdaman ni Yuna ang tibok ng puso ni Calix sa dibdib nito at doon niya lalong naunawaan na ang relasyon nila ay hindi basta-basta. Isang linggo, inimbitahan sila ni Mami Criza na magsimba kasama nila. Pagkatapos ng misa, kumain sila ng tanghalian sa isang restaurant. Habang nasa mesa, napansin ni Yuna na palaging kinakwento ni Daddy Kier ang mga kabataan ni Calix. Kung paano ito dati sobrang suplado, laging seryoso at halos walang pakialam sa kahit sino. Pero simula nung dumating ka, Yuna, ay nako, parang ibang tao na ang anak namin. Mas madalas na siyang ngumiti. Mas magiging masaya. Ikaw ang dahilan. Namula si Yuna, hindi makatingin. Hindi ko po alam kung totoo yan. Totoo yan. You changed me, Yuna. And I don't want to go back to who I was before. Alam mo, parang mas close na ako sa parents mo kaysa sa'yo. Talaga lang baka mamaya ikaw na mismo ang paborito nila kaysa sa akin. Napatawa sa Yuna pero may halong kilig. Kung ganun ikaw na nga ang kawawa, wala ka ng kampi. Hindi bale, basta ikaw ang kakampi ko, sapat na. Pagdating sa unit bago bumaba si Calix, tumingin ito ng seryoso. Yuna, 1 year na tayo. Alam kong maaga pa para pag-usapan ng future. Pero gusto kong malaman mo na kasama ka na sa plano ko. Hindi lang basta girlfriend, kundi partner sa lahat ng bagay. Natigilan si Yuna, ramdam ang tibok ng puso niya. Calix, naiisip ko rin yun. Naiisip kong baka ikaw na nga talaga ang taong para sa akin. Then let's keep going. Step by step. Basta magkasama tayo, walang imposible. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Yuna ang papalayong sasakyan ni Calix, ramdam niya ang isang bagay na matagal niyang inakalang hindi na darating. Ang katiyakan. Hindi na siya natatakot sa kinabukasan dahil alam niyang hindi na siya magpapatuloy na mag-isa. 2 taon na ang lumipas mula nung opisyal na naging magkasintahan sina Calix at Yuna. Sa loob ng panahong iyon, marami silang pinagdaanan. Mga simpleng tampuhan, mga tawanan, mga paglalakbay at higit sa lahat, mas matibay na tiwala sa isa't isa. Naging bahagi na talaga si Yuna ng pamilya ni Calix. Hindi na siya naiilang ka na Mami Criza at Daddy Kier. Sa katunayan, madalas pa silang mag-usap sa messenger kahit wala si Calix. Halos araw-araw din silang nagtatanong kung kumain na ba siya, kung kamusta ang trabaho, at kung may kailangan ba siya. Para bang totoong anak siya ng mga ito. Pero sa puso ni Calix, may isang bagay siyang matagal nang gustong gawin. Isang bagay na hindi na basta maipagpapaliban. Ang hingin, ang kamay ni Yuna. Isang gabi ng Sabado, sinundo ni Calix si Yuna. Hindi sinabi ni Calix kung saan sila pupunta. Basta ang sabi lang niya, mag-ayos ka Yuna. Something special tonight. Nakangiti lang si Yuna habang nagsusuot ng simpleng long dress na kulay navy blue. Special?
Baka naman dinner lang sa restaurant Nakangisi si Calix pero hindi nagkomento. Pagdating nila, nagulat si Yuna. Hindi pala restaurant, kundi isang maliit at pribadong rooftop garden na pagmamay-ari ng kaibigan ni Calix. Sa paligid, may mga nakasabit na fairy lights. At sa gitna ay may mesa na may kandila at simpleng bulaklak. Nakahanda ang hapunan nila. At sa likod, maririnig ang malambing na tugtog ng violin na pinapatugtog mula sa speaker. Calix, ano to? Lumapit si Calix, hinawakan ang kamay niya. Para sa'yo lahat ito. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi kailangan magarbo. Basta totoo. Umupo sila at nagsimula ng hapunan. Habang kumakain, ramdam ni Yuna ang kakaibang titig ni Calix. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Calix at inalalayan siyang maglakad papunta sa gilid ng rooftop. Doon, kita nila ang mga ilaw ng lungsod, para mga bituin na bumababa sa lupa. Alam mo, mahal, noong una kitang makilala, hindi ko inakalang dadating tayo sa ganito. Isang simpleng nurse na tumulong sa akin sa kalsada pero bigla siya palang magbabago ng buhay ko. Huwag mo kong paiyakin baka akalain ng mga tao sinasaktan mo ko. Di ko kayang saktan ka, Yuna. Ikaw ang taong natutunan kong pahalagaan higit sa kahit ano. Nung nawala ang lola mo, akala ko mawawala ka rin sa akin. Pero pinili mong lumaban. Pinili mong bumangon. At mula noon, sinabi ko sa sarili ko, gusto kong ako na ang dahilan ng bawat ngiti mo. Hindi na nakapagsalita si Yuna. Tanging luha na lang ang dumaloy. Biglang humugot ng maliit na kahon si Calix mula sa bulsa ng coat niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Yuna. Nanlaki ang mga mata ni Yuna, natakpan ang bibig. Calix? Oh my God! Yuna, 2 taon na kitang kasama. Pero pakiramdam ko, buong buhay na at kung papayagan mo ko, gusto kong buong buhay talaga. Hindi lang 2 taon hindi lang 10, kundi hanggang sa pagtanda natin. Binuksan niya ang kahon. Doon, kumikislap ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Will you marry me, Yuna? Saglit na natulala si Yuna. Para bang huminto ang oras. Ang daming alaala ang bumalik sa kanya. Ang pagkawala ng lola niya, ang mga gabi ng iyakan, ang mga sandali ng pagtayo muli, at higit sa lahat, ang mga araw na lagi siyang nandoon. Si Calix, hawak ang kamay niya. Hindi niya napigilan ang hagulgol. Calix, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Okay lang. Kahit anong sagot mo, Yuna, tatanggapin ko. Basta, gusto kong malaman mo wala na akong ibang hiling kundi ikaw at ako. Habang buhay. Lumapit si Yuna, niyakap siya ng mahigpit. Yes, Calix. Yes, I'll marry you. Nagpalakpakan ng ilang tao sa malayo. Pamilya ni Calix pala ng lihim na naroon. Kasama sina Mami Criza at Daddy Kier. Lumapit sila at parehong may luha sa mga mata. Oh, may anak. Sabi ni Mami Criza habang niyayakap si Yuna. Welcome to the family, finally. Mami, Daddy, hindi ko po alam na nandito kayo. Aba, syempre. Tugon ni Daddy Kier, nakangiti pero may luhang namumuo. Hindi pwedeng palampasin ang moment na ito. Matagal na namin hinihintay na maging opisyal ka ng parte ng pamilya. Hawak-hawak pa rin ang kamay ni Yuna. Isinuot ni Calix ang singsing sa kanyang daliri. Bagamat simple, kumikislap iyon sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Perfect fit, kasi ikaw lang talaga ang para sa akin. Napatawa si Yuna sabay pahid ng luha. Ang corny mo, pero ang saya ko. Di ko akalain na mararanasan ko pa to. Akala ko hanggang sa paniginip na lang ako magkakaroon ng ganitong klase ng pagmamahal. Hindi, Yuna. Ito ang realidad natin. At simula ngayong gabi, may bago na tayong simula. Fiancé at fiancé na tayo. Nagtama ang kanilang mga mata at dahan-dahan silang naghalikan. Isang halik na puno ng pangako, puno ng tiwala, at puno ng pag-ibig na alam nilang hindi na mabubuwag. Kinabukasan habang nasa bahay ni Calix, hindi pa rin makapaniwala si Yuna. Pinagmamasdan niya ang singsing sa kanyang daliri na para bang simpulo ng lahat ng pinagdaanan niya. Lumapit si Mami Criza.
May dalang tasa ng tsaa. Anak, masaya ka ba talaga? Ngumiti si Yuna, may luha sa mata. Sobra, Mami. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero parang natagpuan ko ulit ang sarili ko. At hindi lang dahil kay Calix. Kundi dahil naramdaman ko rin ang pagmamahal niyo. Hinaplos ni Mami Criza ang buhok niya. Tandaan mo, Yuna, hindi ka nag-iisa. Noon pa man, pamilya ka na namin. Pero ngayon, opisyal na. At sigurado akong kung nasan man ang lola mo, nakangiti siya sa'yo. Tumango si Yuna, pinunasan ng mata. Oo nga, Mami. Ramdam ko rin. Siguro nga, siya ang dahilan kung bakit nagtagpo kami ni Calix. At sa araw na iyon, alam nilang nagsisimula na ang panibagong yugto ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagmamahal na hindi basta nabuo sa kilig, kundi sa tiwala, pag-unawa at lakas ng loob na muling sumubok sa kabila ng lahat. Hindi nagtagal na tuloy ang pangarap na kasal ni Calix at Yuna. Sa araw na iyon, kapwa nila pinangako na haharapin ang lahat ng unos ng magkasama. At iyon ang naging pundasyon ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Lumipas ang mga buwan, mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Unti-unti nilang binuo ang tahanang puno ng tawanan, pangarap at tiwala. Hindi nagtagal dumating ang pinakamagandang biyaya sa kanilang pagsasama, ang kanilang anak. Isang maliit na nilalang na siyang nagbigay ng bagong saysay sa lahat ng kanilang pinaghirapan at pinangarap. Sa bawat araw na lumilipas, kitang-kita kay Yuna ang saya ng pagiging ina at kay Calix naman ang determinasyon ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. At sa bawat pag-ikot ng panahon, malinaw ang katotohanan, ang pag-ibig na minsang sinubok ng lungkot at pangungulila, ngayon nagbunga ng bagong simula, mas matatag at walang hanggang pangako ng pamilya at pagmamahal. Wakas.